Corinthians 5:17, sinabi ng salita ng Diyos na ang taong binago ng Diyos ay wala na sa dating nabuhay. Amen. Sapagkat siya yung bago na inan. Kaya tayo naman narito malay tayo nagpupuri sa mga samba sapagkat binago na tayo ng ating Diyos. Hindi natin babalikan ng ating buhay. Pagkakat minsan may mga kahinaan, subalit sa ganang habang ng Diyos, napapagtagumpayan natin. Amen. Kaya sa oras na ito, amen, patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Sambahin natin siya, amen, at patuloy na ibalik ang
Presensya lang. Okay, una sa lahat, kami yung pupuso ng papasalamat sa behalf of our work ating music ministry. Kami po yung pupuso ng papasalamat sa tulong na ibinigay niyo po sa kapatid na Sister Linda Alberto, no? Yung ating tulong doon sa kanyang pagkawala ay malaking bagay po. Kaya maraming salamat. O ngayon, sino ang mga pinagpala ni Sasaksakan na. Baka sa keyboard na yan. Sasaksakan mismo. Ayan yan. So, isang magpalamang po sa inyo. Mga anak ng Diyos, ayan. Muli na Diyos sa buhay. Ayan. Muli, nagpapasalamat po ako sa pagbibigay nila sa kanan ng tulong sa aking nanay. Mula po sa isa hanggang sa mga kapos. Talagang bigyan na po ng Lord ay pumus na po sa akin. Diyan ako sa, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa kanyang service, hindi na ako wala ng problema kasi may hindi po ang Lord na magbigay ng tulong. Amen? At nagpapasalamat din po ako dahil pati po sa pagbibigyan na nausap po namin ang maayos ang kanyang bibigyan. At saka po, lahat ng tao na nagmamahal sa kanya talaga naman po na hindi sila hindi na makita ang aking nanay. Kaya ang nanay ko po ngayon, alam ko, masaya na. Amen? Kaya sige po, kanina po parang hindi po ako ganda. Kasi wala ka na ng palaga. Sabi ko, ano na po ako sa mga salamat. Pero, hinayaan na natin po, kumanta daw ako. Sabi ko, nakakahiya kasi wala ka na ng palaga. Sabi natin niya, hindi yung palaga, kaya lang galing. Sabi mo kanya, mga lolo, kanina ko inari. Sabi ko, hindi yun. Alam naman naman siguro ni nanay na dito daw ng Diyos. Talagang, ang Panginoon, pagkakunin mo talaga, kahit hindi ka prepared, talagang siya ang lalo niya na makakaminuloy ako. Amen. Sa Diyos ang pag-ulit at samba at sa salamat. Amen. Every praise. Amen. At saka sa ngayon, ito na yung sa problema na na ang lahat ng tatay ay mabuti. Maganda. Hindi kami nakakapit sa living kasi alam niyo naman, alam naman si Sir Janet na tayo kami ay nasa work. Kaya nagpapasalamat din ako sa lahat ng members ng choir band na talagang tungkol. Very early naman kami doon tungkol doon sa Abel City. Salamat po sa aking coordinator, Mr. Benny Calderon, sa lahat ng workers, salamat sa kasama, salamat. Praise the Lord. Sino pa? Okay? Siguro. Magpapalang hapon po sa inyo lahat. Magpapalang hapon sa inyo, Yami at Shalay. Gusto ko lang po pasalamat sa ating ng Panginoon. Maganda yung matama. Gusto ko lang po share sa inyo yung payagan ko balik sa akin ngayon. Dahil wala ng December ay wala akong kita. Wala akong zero balance po ako. Nagpapasalamat ako dahil sa payagan wala akong income. Patuloy pa rin ang biyahe para din sa buhay ko ng pamilya. Ngayon po, may magandang balita dahil meron na po akong trabaho. Hopefully next week ay makapagsimula na po ako ng training. Thank you, Lord and Jesus. Yes, for you. I love you so much. Praise the Lord. Tingnan mo, ang Diyos talaga is a great giver. Amen? Sa tao may great faith. Sabihin mo sa sarili mo, ikaw ay great faith. Ano sabi? Ang Diyos lahat ay great faith. After prayer, hallelujah. Alam mo, inside ang salita ng Dear Family, nangyayari na kapatid. Sapagkat ang magaganda ng topic ngayon ay ating simbahan, sineselebrate ito, siya lang sa libaw niya. Isa na lang, para mapakinggan natin ang healing message na maayos. Isa na lang. Wala na?
Ako nga po pala si Sister Grace Rimas. Ang aking kulang pong sasabi, salamat po kasi lahat ng mga kainingan ko po ay natupad. Salamat po Yahweh kasi po doon po sa amin, sa tinitirahan po namin. Dati po talagang yung namin po namin lupa, talagang po sa lupa. So po puti. Ngayon po 10 taon na, ngayon lang po natupad. Na ano lang po na semento na kaya salamat po sa kay Sister na uma po. Humingi po ako ng tulong na yung magpapirma po ng mga pangalan para po mga semento yung anak. Salamat po. Maraming salamat po Yahweh Shaddai. Thank you po. Praise the Lord. Tandaan po natin, God is an answering God. Amen? Sabi nga ng God, it is impossible to please God without faith. Kaya kailangan tayo lagi may great faith para tayo ma-answer prayer. So ngayon, yan mo natin ating sarili sa pakikinig at napakaganda ng topic. Ibibigay po ng ating pinamahal, elder disciple from our solo, ang ating pinamahal na kapatid, Brother Jen Corrales. Nasamahan ng ating provider at executive of Brother Shepherd Gospel Music Ministry.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama naming Diyos, Padre makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, sinasamba, pinasalamatan, pinalakilan at pinaranalan ang kataas-taasan noon ngayon magpakailanman. Minsan pa sa daling ito sa aming pagdalog sa iyo, kami nagpapakumbaba sa pagdalangin namin ang patuloy na pagdalangin sa amin ng iyong biyaya at habang hatid din po sa amin ang iyong kapatawaran sa bawat pagkakasala ng aming nagawa upang di magkagarapat dapat maging karapat dapat kami sa lahat ng iyong kaloob sa amin. May karapat dapat kami sa mga pagtulong mo, sa mga pangangailangan namin sa araw-araw. May karapat dapat kami sa buhay na mayroon mo sa amin sa bawat sandali. At isinahat sa isang napakailang kaugnayan muling dako ng dahil sa aming tagapagligtas. Nananalig kami o Diyos. Muling pagpalay mo kung kami kung ito ang mga pagkilig sa puting balita. Hayaan ang malayang pagdalo sa amin ng Espiritu, hatid ng iyong salita. At ang nabuuan ng paglibang ay maging bahagi ng iyong pangalan at minsan pa kayo makapaghalip papuri para ngalan at pag-iwalhati sa iyo. Ito po ang aming isang dalangin sa magitan ni Kristo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Thank you.
Pagpalain tayo ng Panginoon sa kanyang mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanatang 7, talatang 37 hanggang sa mga sumusunod. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at palabas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa amin ay dadaloy ang tubig, nagbibigay buhay. Tinutukoy niya ang Espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Nang panahon iyon ay hindi pa na ipagkakaloob ang Espiritu Santo, sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at uling pagkabuhay ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Itaas po natin ang ating mga prayer request at awitan natin ang Panginoon ng every praise. Hallelujah! sa iyong pangalan ay ang galing mo lang ito'y tutugunin. Bigay, at ang may ginagawang answered prayer at pinagpala. Sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palagpak na malakas sa mga. Sige, makakauwi na kayo.
Mamaya pagkatapos natin, upo muna kayo. Hinga ng malalim mo. Okay. Huwag mo itatapat sa katabi ha, pag hinga ng malalim. Magandang hapon po. Salamat sa Panginoon at ako'y na-assign dito sa chapter ng Taytay. At matagal na ako nakakawalin dito, no? Iyaya ng Panginoon. Sa totoo lang, kaya ko ngayon ay ang sa pamati na siyempre, binomotor. At bukod doon, ngayon po ulit na po kami sa mga probinsya. Wala na mawala si Brother Rene Vargas na po sa amin na pong pinagkatiwala ng mga council ang pag-ikot sa mga probinsya para makita ang mga mukha ng ating mga palitoon kung maayos pa yung mga kilay, kung hindi na pinititig yung mga kilay, kung putis ubas pa rin, hindi na putis pasas, hindi mga mukha ang palaya mga mukha. Sa kabilang dumadaan, iba't ibang mga pinagdaraanan, buhay at buhay pa rin sa Panginoon. Hindi na wala ang panglayan. Kaya, yun. Salamat at nakakinig kami. Then next week, doon naman ako sa Bacolod. Iiwan ko doon, Bacolod, na lugar sa rin po nila. Biyaya po ng Panginoon. At ito, kayo naman nakikita ko. Tingin sa katabi, sabi siya katabi. Ganda ng bulis mo ngayon. Ingatan mo yan, ha? Dahil pilitin ng Panginoon yan. Alam mo yung ibig sabihin, tama-tama ngayong Sunday, anong pagdiri mo ngayong linggo? Ang linggo na Pentecost. Ating naalala, isa sa bahagi ng katuruan ng simbahan, ang tao ay naisilang na muli mula na dumating ang Diyos through the Holy Spirit. Pagkatapos ng Panginoon, ng kanyang pagliligtas ng katauhan, tumanggap ang tao ng grasya na maging anak na muli ng Diyos sa Espiritu Santo. Sa pagbasa po natin, ang tawag doon ay tubig na nagbibigay buhay. Pero hindi ka na tubig, tama-tama ng paliwanag sa verse 39. Nabanggit ito sapagkat nang banggit ito ay hindi pa nangyayari ang pagkamatay at huling pagkabuhay ng Panginoon. Bahagi ng ngalan ng anak na Jesus, kaligtasan. Hindi pa nangyayari ang kaligtasan. Hindi pa nakikita ang tatak ng Diyos through the Son. The second person of God, the Son of God, di patawag sa Kanya ay Kristo. Nangyari ang pagtawag sa Kanya sa propesya at pagkatapos pagdating niya, tinawag na siyang Jesus Christ. Ang ibig sabihin, ang pinanghilang tagapagligtas. Ano ang ibig sabihin ng Jesus Christ? Ang pinanghilang tagapagligtas. But ang pagkatawag sa Kanya sa theology, mga kapatid, ay anak ng Diyos. The second person of one God. Amen? And the third person, pagkatapos ng kaligtasan, sabi ng Tito chapter 3 verse 5, after the redemption through Christ, ang tao ay na-renewed or nagsilang na muli sa Espiritu Santo. Natatanggal yung marami pala sa bangkit na po sa mga prayer meetings na isa sa palugan ng ngalan ng Diyos ay recognition sa gawain ng Diyos, ginawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Nang magpakilala pa sa Diyos sa panahon ni Moses sa Exodus chapter 3, nang susubuin ng Diyos si Moses pabalik sa Ehipto upang kausapin ang kanyang bayan at ang Paraon na papayagan silang umalis sa Ehipto at malaya silang makasamba sa Diyos. Nagtanong si Moses, sino pa ba nagbabalik dito sa aking mga bayan? Pag nagtanong sila, ang sagot ng Diyos, sa puno ng nag-aapoy mo, hindi nasusunod. Di po ba? Natatanda yung marahil yun, nababasa niyo ba yung Exodus chapter 3? At nangyari po yun, ang sagot ng Diyos ay ang po ay ang. Sa Hebrew, ibig sabihin ay ang original ay eye, answer eye, nang ibig sabihin ay gagawin niya kung anong ibig niyang maging.
Amen? He will be what He wants to be. No? In fact, sa salitang I am, it speaks of the one who will exist. May gagawin. Di po ba? Kung ano siya, magpapakilala. Pero sabihin ng Eye, Asher, Eye, gusto sabihin, magiging ano ako kung anong ibig kong maging. Kaya doon natin yung hugot ang sinasabi sa Biblia, walang bagay na mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Diba? Sa paano nga natin with our faith, naniniwala tayo na muli siyang maging katawang tinapay. Nagkatawang tao nga sa winan ng Birheng Maria, di po ba? In fact, naroon siya sa panang creation, bago palikain lahat ng bagay. Sabi ng John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, at ang salita ay Diyos. Isa pang mga bahagi ng patunay na naroon siya sa before the creation, ang kanyang prayer sa John 17, verse 5, sabi niya, Ama, ibalik mo na po sa akin ang karangalang taglay ko bago palikhain ang sanlibutan. Amen? Sabi ng Philippians chapter 2, na bagamat Diyos, di nagpilit na kapantay ng Diyos, hinubad muna ang kanyang pagka-Diyos. Naging tao. Magbibiging ano siya kung ang ibig niya. In fact, from the unseen things, mula sa mga bagay na hindi nakikita, tinikaya ang mga bagay na nakikita according to Hebrews chapter 11, verse 3. Ang John chapter 1, verse 3, nagsasabi, mga kapatid, na walang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Amen? At ito rin ang tumating sa tao. Bahagi ng kanangalan ang pagkatawang tao, pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Para matubos ang tao, maligtas ang tao, at mailigay sa grasya. After kaligtasan, mailigay sa biyaya ng tao'y maging anak na muli ng Diyos sa Espiritu Santo. Tingin ulit sa katabi mo, pagpunta-kutin, bigyan mo, pag malagay ng mata, sabi sa kanya, ulitin ko, ganda na ng butis mo ngayon. Pati ingay mo, tingnan-tabingin. Ingatan mo yan, ha? Alam niyo na marami gustong sabihin ay pahiwati ito na ganda ng tako ng ating buhay. Amen? Tingnan-tabingin. Ano po? Dati ay ang ating buhay, hindi ka nagulog sa Panginoon. Pero ngayon, kinakilis ni Yahweh El Shaddai. Amen. Masasalampak sa Diyos. Ang haba ng introduction ko, another introduction, pagkatapos ko ay saka ko lang ibigay ang punto. Una ay, prior to the reading, ay alam ko natin na sa John chapter 3, kausap ng Panginoon ng isang guro. Sino yun? Sa John chapter 3, si Nicodemus. Tatanda niyo ba yun? Paano na makapasok? Paano pagharihan ng Diyos? At sumagot ang ating Panginoon, maliban ang tao'y maipanganak na muli, hindi siya makapasok o hindi niya makikita ang pag-aamal ng Diyos. Hindi niya maranasan ang pag-iral ng Diyos, ang pag-iibabaw ng Diyos, ang kontrol ng Diyos sa bawat aspect ng tao. Damdamin, pag-unawa, kaisipan, pananaw. Di po ba? Kapag wala ito, malamang ang damdamin ay ang tao ay walas UTI. Anong UTI? Umikip tapos iniwan. Ano pa? Nasasaktan ng damdamin. Lumuli niya pero parang binabalik-balikan pa. Sinaktan ng puso ko, pinumpok ng kutsilyo, sinaksak ng martilyo, pinuhusan ng kasilyo. Sa mga naglaog ng binabalik-balikan ang nasasabi. Bakit? Dahil sa iba ang umiiral, ibang nag-ahari, ibang kontrol, ibang espiritu. At ito nangyari sa tao, mula ng magkasala ng tao, ay nakahabang ang tao, hindi nag-ingat ang tao. Alam nyo, hindi pa. Bakit naglatag ang Diyos ng kapamakan ng tao? Bakit naglatag pa ang Diyos ng pwede maging kamatayan ng tao? Bakit ang Diyos na napapalala pa ng salot sa tao? Napapalala ba ang Diyos ng salot? Oo.
sabi niya sa ating malas panggiling? Binanggit niya ba yun? 2 Chronicles chapter 7 verse 13. Sabi niya, mahal ang palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Sino may sabi noon? Ang diablo ba? Hindi. Sino yung padala ng 10 salot sa Egypto? Ang diablo ba? Hindi. Natatanda niyo marahil ang malas panggiling sa Isaiah 45 verse 7, ako ang malikha ng dilim at liwanag. Natatanda niyo yun? Diba? Tapos may mga binanggit pa siya. At ang bandang huli, sabi niya sa verse 7, ako ang malikha ng lahat ng iyan. Siya ang malikha ng lahat ng bagay. Ang diablo nagkakontraflitan ng gawa ng Diyos. Amen? Dinidisiplina niya ang tao, pero ang creator ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Siya rin may sabi pa kapatid sa Isaiah, Maharal chapter 7 verse 14, ako ang nagpapala, pareho kong pinapadala ang kaginhawaan at kabigatan. Anong purpose? Akala ko ba paralel? ang plano ng Diyos ay isang buhay na ganap at kasiyasya sa tao. Tama. Bakit may kamatayan pa? Sabi ng Deuteronomy chapter 30 verse 19, sabi mong langit at lupa, nakalatag na buhay at kamatayan, sumpa at pagpapala. Bakit may sumpa pa? Bakit may sanat pa? Bakit may kamatayan pa? Again, may magandang plano ng Diyos. Anong sabi ng Romans 8:28? Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ay sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Teka. Paralel. Akala ko ba ikabubuti, bakit may namamatay? Akala ko ba ikabubuti, bakit mayroong sinasalot? Akala ko ba ikabubuti, bakit mayroong naghihirap? Akala ko ba ikabubuti, bakit mayroong gutom? Bakit mayroong sakit? Bakit may mga tinisin pa? Bakit gano'n? Bakit pinasasaktan pang galawaman? Alam niyo ang purpose ng Panginoon, bakit may mga magandang bagay, negative and positive aspects sa ating buhay, ay hindi pa tayo mahirapan, hindi pa tayo gutumin, hindi pa tayo maging alipin ng tukso, hindi pa tayo bagsan ang ating takbo ng ating pamumuhay, hindi pa tayo dumaan sa mga tiisin ng buhay. Hindi nga ang purpose ng Panginoon. Again, John 10:10, isang buhay na ganap at kasiyasiya ang kalooban ng Diyos sa tao. Ang purpose ng Panginoon, una, bakit may mga bagay, una, ay upang ang tao ay mag-ingat sa kanyang gawa, sa kanyang pasya, sa kanyang kilos, sa kanyang pamumuhay. Pangalawa, upang ang tao ay magkaroon ng katapatan sa kanyang relasyon sa Diyos. Hindi magtaksil sa pananampalataya. At pinapalawag sa atin na mag-ingat tayo sa ating pasya. Mag-ingat tayo sapagat ang diablo na ating kalaban ay umakali-alimig, nag-aharap ng mabibigyan o masisilat. Upang tayo mag-ingat, upang tayo ay mamuhay na may katapatan. Pangatlo, upang ang tao ay magkaroon ng banal na pagkatakot kay Yahweh El Shaddai. Dahil una tayo ay mga Kristiyano, tayo ay supposed to binawawaan natin after ang ating binyag. Nire-release sa atin ang pinagsimbahan ang sinabi ng Panginoon sa mga unang alagad in Matthew 28, go unto all nations, make disciples of men, and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. May karugtong. Ano yung karugtong? Ito yung nagiging anyo sa catechesis, sa katuruan ng simbahan, pagtuturo ng simbahan. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, and teach them to observe my commandment, teach them to obey my teachings. Ipower sila, mag-immerse pa sila. Hindi naman sa pagkaunawa about creation, the name of the Father. Hindi naman sa pagkaunawa tungkol sa kaligtasan, the name of Jesus. Hindi naman sa pagkaunawa, pagka-immerse sa Espiritu ng pagkaunawa about pagkasilang na muli ng tao sa Espiritu Santo. Ngayong Pentecost Sunday, ating umunitagin ang pagkasilang na muli ng tao sa Espiritu, ang pagkasilang ng simbahan. Happy birthday sa lahat. Amen. Kaarawan ng tao,
Anong karawan ito? Karawan ng simbahan. Anong karawan ito? Ang biyaya ng tao'y naging anak na muli ng Diyos sa Espiritu Santo. At kung ang ating maranasan ng kapatay ay mapaglagig sa Espiritu ng kanyang salita, hindi Espiritu ng barkada ni Marines. Hindi bang Espiritu, hindi Espiritu masamang bisyo, hindi Espiritu masamang barkada, hindi Espiritu ng maling sistema ng Bulakenyo, kabulukan pala. Kabulukan ng buhay, hindi maling pamamaraan, hindi maling pag-iisip, hindi maling damdamin, totoong pagkatao, ito ang pagkalika ng Diyos sa tao. Kaya na tayo tinubos upang tumanggap ng grasya na maging anak na muli ng Diyos. Bakit muli? Sapagkat ang nauna ay namatay dahil sa pagkakasala. Tingin ulit sa katabi mo mukha siyang patay. Hindi naman yan o. Sabi sa kanya, salamat sa Diyos, buhay na buhay ka. Tsaka yung lalo nibis ang utis mo, gaganda ang kilay mo. Bakit nga kaya? Kasi tayo ay nagpapad araw-araw sa Espiritu ng salita ng Diyos. Narinig ko yung aking tanong, uulitin ko lang dito. Bagamat ang tanong ay mukhang personal na katanungan, tanongin mo yung katabi mo, sabi siya, ilang araw kang maligo sa isang linggo? Ay, wala ko yung kasi nag-iisip. Masyadong personal na yun, para na yun, natanong. Ngayon wala makatatawa sa tanong. Pero alam ko siguro, hindi kong sabihin, nagpapahimating tayo, pagdating sa spiritual, sa Panginoon ba, araw-araw pa tayo naniligo sa Espiritu ng salita ng Diyos. Di ba? Ang tubig sa Ebanghelyo, hindi physical water, hindi po literal na tubig. Kundi Espiritu ng Panginoon, Espiritu ni Kristo, Espiritu ng salita ng Diyos. Tatandaan po natin si Kristo ang central message of God, si Kristo ang central word of God, si Kristo ang pinaka-central salita ng Diyos, the Logos. Hindi po namin yung morena, kundi the Logos, ibig sabihin, si Kristo mismo. Again, John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating sa verse 14, nagkatawang tao ang salita. Again, may kulisyon sa ating pinitipay niya, magiging ano siya kung anong ibig niyang maging. Pwede siyang maging tao, pwede siyang maging tinamay, kung hindi siya naging silya. Pag kayo nangangagal na ito yung komunyon, datasag silya, itong aming katawan, kainin niyo pag kayo magkaroon ng buhay. Pag di pa tapos ang misa, mga tagagagat pa ng mga silya. Buti ng ginamit ng Panginoon. Ako, daluyan ka ng Espiritu upang malaman natin na tayo maging bahagi ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Magpahagi ka ng isang sakripisyo, isang alay, hanggang naman natin mga kapatid, mabago tayo sa magitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, lumapit ang nauhaw at bibigyan ko ng tubig na bibigay buhay. Iinom ng tubig na bibigay buhay. Ano nga ulit tubig nito? Hindi yung aqua-aquilina. Hindi joyful water. Hindi yung ating alam na mineral water na iniinom natin pagkamat kailangan natin. Amen? Kundi ang Espiritu ng Panginoon. Amen? Itong ating kauhawan dapat sa ating buhay. Meaning, hanapin natin araw-araw. Daghin natin. Kasi may tubig na minsan kinukuhawan natin pero wala naman. Buti kayo na, may tubig ako doon. May tubig naman ako dito ngayon. Pero ibang tubig ito. Pag tinanong ko ito, pag naubos, kukuha ulit ako. But I believe, pag ang Espiritu na sa iyo, mga kapatid, hindi ito mauubos. Ibig sabihin na, hanapin ka umawat, i-acknowledge mo
Damhin mo sa iyong sarili. Nasa iyo ang Panginoon. Mula nang dumating ang Diyos through the Holy Spirit from Pentecost Sunday, hindi na po niya iniwan ang tao. Kaya ito ay from the prophecy, from the Old Testament to the New Testament, nagdala sa Biblia, Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Nasaan siya? Nasa atin siya. By our faith, believe, nasa atin siya. Sabi siya katabi-katabi, kung lalagyan ng kilay mo, lalo tuloy sa butis mo, kasi kung hindi ka iniwan ng Diyos, nasa atin siya. Sino naniniwala nasa atin ng Diyos? Kaya nga tinawag sa Emmanuel, God is with us. Shama means God is with us. Nasa atin ang Diyos. Di mo nakikita, pag-believe, nariyan sa sayo. Bawat binyagan, may pahit ka. Bahagi ng mahal ng Diyos sa iyo, ang pahit ng kanang presensya sa iyong pagkatao. Amen. Daladala mo ang pangalan ng Diyos. Daladala mo ang ginawa ng Diyos. Daladala mo ang tatak ng Diyos. Daladala mo ang pahit ng Diyos sa iyong pagkatao. Bakit ganyan tingin sa amin? Anong patuloy, brother? Tandaan po natin bagaman ito address sa Efeso, address din sa mga manampalataya na po, whoever receive, sino tumanggap sa Kanya, ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Di lamang tayo adopted, bagaman nagsabi ng teaching, mga adopted, mali. Ang totoo niyan, mga kapatid, dahil pa ang biological na pagkasilang sa akin, ang pagkasilang sa atin ay pagkasilang sa Espiritu ng Diyos sa atin. Ang patuloy, itong pagkala sa Espiritu nito, patuloy nagbubunga, patuloy nagsisilang. Kung ang babaeng ina ay nanganganak, same thing with the Spirit of God, na po, gamit ang ating inang simbahan, kapag nakikinig ka ng uramkan, patuloy siya magsisilang ng mabuting espiritu sa iyong damdamin, sa iyong pag-unawa, sa iyong pagkatao. Dahil sa iyong kalaman, doon pinapainom ka ng espiritu ni Yahweh El Shaddai. At ang sabi niya, pagkalis sa ating binasa, ang nauuhaw ay lumapit sa atin at uminom. Naghin ko siya. Uminom ka ng kanyang presensya. I-acknowledge mo kanyang presensya. Hindi po ito literal na pag-inom, kundi pahimatik. Nagdaghin ko siya sa iyong damdamin. Daghin ko siya sa iyong paunawa. Daghin ko siya sa iyong buong pagkatao. Sa iyong kaisipan. Nang sa ganon, yung nararamdaman mo mga kapatid na hirap ng kalooban, pagalingin ng Panginoon. Yung iyong kaisipan, pagalingin ng ating Panginoon. Ako, kasi marami tayong mga hindi malimot-limot na nakaraan. Mga pangit na nangyari sa ating nakaraan, mga kapatid. Hatak-hatak tayo ng spirit ng sama ng loob. Hatak-hatak tayo ng spirit ng galit, mga kapatid. Na para bagang sinasabi ng Diablo, ako ang kauhawan mo. Ako ang hanapin mo. Ako ang iyong iangalan sa iyong buhay. Ako ang dalhin mo sa iyong sarili. Tangay-tangay tayo. Pag di po tayo natin yung pagtagumpayan, itong ating hahanap-hanapin, itutulak ka. Ano bang nangyayari sa taong, halimbawa, alipin ng panitigarilyo? Hindi lang yun. Naaalipin siya. Ginagawa ko lang po yung example. Hindi po ako nagpupunti na, kundi ginagawa ko lang yung example. Na po, bakit maya-maya hahanapin ng sigarilyo? Ayaw ka ng pagbili, magtayo na ng bagay yan, bibili ako sigarilyo. May sigarilyo ka ba yan? Ang hinahanap ay yung sigarilyo pa rin. Napansin niyo ba yun? Bakit hindi makawala? Kasi ito'y magandang example. Setting sa ibang espiritu na umalitin sa tao, mga kapatid. Mag-ahanap siya sa pagkakilang kanyang nauuhawan. Hinahanap-hanap. Habang nakaragayan. Kaya palang sabi ng Panginoon sa John 15:5 that apart from Him, we can do nothing. Maraming magagawa kung tayo pala sa Kanya. Marami sa atin ang biktima ng ganyan. Hindi magpalinigarilyo sa ibang bagay. Nabiktima tayo. Hinahanap-hanap natin, mali relasyon, pangit na ugali, pangit na nakasanayan,
Pero sa ating kalaman mga kapatid, na po, nagtatawag ang Panginoon, hindi yan ang dapat mong hanapin. Hindi ang dapat mong kaawawan. Lumapit sa akin ang nauuhaw at uminom. Uminom. Again, hindi literal na pag-inom. Nauuhaw ako. Palakpak mo na malakas na basta. Siyempre, nagsasalita eh. Pero may maganda gustong sabihin sa atin ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Ngayong hapon. Nag-aalyaya ang Panginoon. Again, pahiwatig ang pag-inom sa atin. Hindi literal na pag-inom. Pagkatagay marahil ang malas kong magiging na sa Biblia from the Bible, Isaiah 1:18. Paborito ko yung Isaiah 1:18. Malamang alam niyo yung kabisado niyo ba yun? Ano bang sabi doon? Isaiah 1:18. Huwag kang mag-isip ng ano paman. Mga paliwanag mo hindi na kailangan. Dahil mong pagpiling ko wala ang pakayan. Basta't mahal kita maging. Sabi ko na nga ba, alam niyo yun. Hindi. Yun ang gustong sabihin ng Isaiah 1:18. Hali kayo't magdiwanagan tayo. Gaano man karami ang kasalanan, kayo handa kong patawarin. Gaano man kayo karami, kayo gagawin kong pusilan sa kabutihan. Nauuhaw, kasi iba pa din kinuuhawan. Mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Mga bagay na hindi amin sa kalooban ng Panginoon. May mga taong namumuhan sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Kami po ngayon ay merong enhancement lagi doon sa mga graduates ng College of Divine Wisdom sa AV Evangelization. No? At isa sa dalawa pala. At isa sa mga tagapagturo namin ay galing pa sa UST si Professor Batuon. Isa din po siya nagtuturo sa mga lawyer, kumuha ng law, at iba pang mga safety sa mga siseminaryo. Pati si Father Paul Bautista, isang professor na tuturo sa amin. Isa sa mga natatanda kong aral ay may mga bagay na hindi man kalooban ng Diyos sa tao, ay ito nagiging buhay ng tao. Ang sabi ng attorney po siya, si Patuon, sabi niya gano'n, ay ito ang tinatawag na not-approved but tolerated. Because of God's love. Hindi niya paglubalas, hindi niya kalooban. Di ba? Si Brother Mike minsan sinasabi para walang away sa mag-asawa, yes na lang ng yes. Si Brother, si Mister. Di ba? Because pag bakit ko ginagawa yun? Dahil sa pagmamahal ko. Again, not approved, but tolerated. May mga bagay sa ating buhay na tinutuloy na lang ng Panginoon. Pero hindi niya kalooban. Isa na sa katigasan ng ating ulo, parang pinapayagan na lang niya. Ang tawag natin doon, wala sa Bible doon, pero ang naging katawagan na lang for later on, sa takbo ng Ebanghelyo, ay parang doon sabihin, permissive will. Wala sa Bible yun. Pero nangyayari dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Dahil pa ang kinukuhawan ng tao, samantalang ang Panginoon nagtatawag, ang sino mang nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. Sabi siya katabi-katabi. Marunong kong laglag ang kilay natin. Lumapit na tayo sa ating Panginoon. At tatawa kayo na po, alam niyo sa totoo lang mga kapatid, pag di tayo nag-iingat sa mga tukso, nandyan, hindi nag-aalok ang diablo ng pangit, laging maganda, laging masarap, laging mabuti. Wala siyang pakikitang pangit sa atin, laging magaan. Kaya ang sabi ng Bible, reminder sa atin ng Bible, Proverbs chapter 14:12, there is a way that seems right in the sight of men, but in the end is death.
Merong daan sa tabi tuwid, pero ang dulo pala'y kamatayan. Ang dulo pala'y kapahamakan. Akala natin ayos lang, bandang huli. Napo, aawit tayo ng saan ako nagkamali. Dito ba o dito ba? Dudugtog pa yung away din ng one more chance. Dan. Pagkatapos ay let me try again. Kamu ang away din pala ay I did it my way. Nakakaya, Panginoon, may reminder sa atin, Panginoon, sabi niya mga kapatid sa Isaiah 55, verse 8, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Amen? Sa ngayon, uso na ngayon, di ba, pag may pupuntahan tayo, dahil may pupuntahan, gumagamit tayo ng maps, o kaya yung apps ng Waze. Di ba? Kaya minsan, tama pupuntahan mo. May time man, mali pupuntahan mo. Di ba? Dahil pahiwatig sa atin, minsan ganun tayo. Iba ang direksyon ng ating mga hangarin. Iba pala yung ating mga gusto. Palayo pala sa Panginoon. Pag di ingat, mga kapatid, tuwan-tuwa ang Diablo. Nagtatawag ang Diablo, ay salamat akong sinunod niya. Buti niya sinunod si Kristo. Buti pinatigas niya kanyang kalooban. Marami na papahamak ngayon kasi hindi nag-ingat sa kanyang hakbang, hindi nag-ingat sa kanyang pasya, hindi nag-ingat sa kanyang lakad, kaya napapahamak. Hindi kalooban ng Diyos na ang tao mapahamak. Ano ho? Kaya nakalimutan ng tao, may nakalatag ng kapamakan, nandyan lang. Ang sabi ng Biblia, Luke chapter 17, hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala. Hindi mawawala kailanman mga sanhi ng kapamakan, nandyan lang. Mga kabataan, mga magulang, huwag tayong magkulang una sa pagpapalaga sa mga payo sa atin. Pangalawa, huwag tayong magkulang sa pagbibigay ng paalala sa ating kapwa o mga mahal sa buhay na mag-ingat sa bawat hakbang natin, sa bawat pasya natin, sa bawat lakad natin, dahil kunting pagkakamali natin ang ating hakbagan pala patungo doon sa rail ng kapamakan, daan ng kapamakan, daan ng kabigatan, daan ng pagkukulang, daan, alam nyo, hindi pa. Isa pa sa natatandaan ay tinuro sa amin, mga kapatid, ang mas matinding pagkakasala na po doon sa dalawang ulit ng kasalanan, sin of commission at sin of omission. Mas mabigat pala yung sin of commission kaysa sin of commission. Ginawa mo yung bawal, yung pangalawa, yung alam mo, dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Dapat kang magmahal, dapat mong igalang ang kapwa, hindi mo ginawa. Dapat mong igalang ang magulang mo, hindi mo ginawa. Dapat kang magpatawad, alam mong dapat magpatawad, alam mong dapat kang tumulong, alam mong dapat kang magpusa, di ka na ditulak, di ka na utusan, alam mo ang initiative, alam mong dapat bumubal sa iyo ay Espiritu ng ating Panginoon. Ang bumubal sa puso, Espiritu ng hinala, hindi himala, Espiritu ng katigasan ng loob, Espiritu ng kaaway, pagkukulang sa Diyos. Bakit ganyan tingin sa akin? Ay, tatapusin ko na. Di ba? Dahil sa ating kalaman, ito ang dapat nating maunawaan sa ating buhay. Una, tanda natin, ang paanyaya ng Panginoon yan ang gira ng paanyaya. Bahagi ng paanyaya, may mga paalala. Bahagi ng paanyaya, mga kapatid, pagtuturo ng tamang direksyon, paano ba ang pagpunta? Bahagi ng kanyang pag-anyaya, mga kapatid, pagpapakita ng mga kondisyon sa paglapis sa Kanya. Bahagi ng kanyang paanyaya, mga kapatid, ang huwag na tayo magkatubiling lumapis sa Kanya. Napo, bahagi ng kanyang paanyaya, mga kapatid, yung tamang tugon natin, yes Lord, hindi sa kanan. Napo, wala po tayo tinatawag na, anong tawag doon? Yung sin out sa kanan. Tanda po natin, ang Diyos, di lamang yung He's the same yesterday, today, and forever. Siya ay every moment, every time ay laging now.
Kahapon lagi siyang now. Sa ating ngayon lagi siyang now. Sa ating bukas lagi siyang now. Ngayon, kasi kanyang ibig. Nang sabi niya kay Moses, I am who I am, gusto niyang now na. Amen? Mangyari na. Kasi ang kalooban niya dapat mangyari. Isa pang bagay na kakaya sa Panginoon sa pagtangkilan sa kanyang panyaya ay kung tayo ay sinasabi natin, Ama namin, sumasalangit ka, tanggap mo na tatlong bagay doon sa prayer ngayon. Sambahin ang ngalan mo, pangalawa, mapasaan ang karin mo, pangatlo, sundin ang loob mo. Bahagi ng kanyang sinasabing, Eye, Asher, Eye, gagawin niya, gawain niya, existence niya, gawa niya. Let your name be exalted, be glorified. Di ba binitig ko, isa sa kalugan ng ngalan, tatak ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 30, ang sabi ko doon natin lutang pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa tao, tanda ng kaligtasan pagdating ng panahon. Amen? Tatak, tanda, hindi ko matanda. Tatak ng Diyos sa atin. Ngalan ng Diyos sa atin. Amen? Naibento ko na din po ba? Ulitin ko lang. Hayaan yung magsawa pa sa kapagwento ko pa ulit-ulit. Nakibili ako ng sinating kapatid sa England ng pang-winter na sapatos. Tuwa ako. Nakibili ako ng sapatos na yun. Yun pala yung ating mga kabayan sa Pilipinas at sa ibang bansa, pag umuwi ng Pilipinas, bumibili ng talang maibibenta sa ibang bansa galing sa Pilipinas. Kaya nang tignan ko yung tatak ng sapatos, kasi sabi, brother, wala namang winter sa Pilipinas, bakit iuwi mo yan sa Pilipinas? Sabi ko, kasiyahan ko naman kapag uwi ng mga bagay galing din sa bansang ito. Nang tignan ko yung sapatos, made in the Philippines. Bulit lang sinabi niya, sa Marikina niya pinagawa. Sabi ko, at least gawang Marikina. Karamihan ng gawang Marikina, hindi basta-basta ang gawa. Matibay, tumatagal. Amen? So yun po nakukuha ng ibig kong sabihin, may tatak, ibig sabihin, may pangalan. Branded, no? Same thing sa ginawa ng Diyos, ngalan ng Diyos, tatak ng Diyos sa tao. Ang paglikha, the name of the Father. Ang kaligtasan, the name of Jesus. Ang ngalan ng Diyos through the Holy Spirit, ang tao ay naging anak na muli ng Diyos sa Espiritu Santo. Amen? Para sabihin, hindi ka lamang anak ng tatay at nanay mo. No? Mas lalo hindi ka anak ng wedding. Anak ka ng Diyos sa Espiritu Santo. Ang dapat maging buhay natin, mga ninong, mga ninang, mga tatay, mga nanay, ituro sa kabataan na bawat binyagan ay naging anak na muli ng Diyos sa Espiritu Santo. Kompleto ang ating binyag. Amen. Di naman in the name of Jesus. Bakit in the name of Jesus ay pagsekta? Kasi kinilang pagkasabi sa Biblia na ang ginawa, ang sinabi nila San Pablo, nila San Pedro, nakita sa Biblia, tanda po natin ang background. Bakit in the name of Jesus ang baptism? Kasi yung makarap nila San Pablo na San Pedro ay makarating po ng Israel na alam na ang God the Father, alam na si Allah, alam na si Yahweh, alam na ang Diyos, at alam na ang Espiritu ni Allah, ni Yahweh. Pero ang Mesiyas, di pa nila alam. Di ba lang kilala? Tayo naman tayo mga Hudyo. Part tayo ng other nations. Go unto all nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Kompleto. Amen? Mga kaibating ng pag-alam natin at tayo ay dapat babad sa pagkaunawa about creation, babad sa pagkaunawa about salvation. Sabi ng Bible, work out your salvation. Ibig sabihin, ang ginawa ni Kristo ay nasa iyo na. Dapat maging buhay mo ang kaligtasan, bigay ng ating Panginoong Kristo. May nagtanong sa akin, ligtas ka na ba? Nag-isip ako dapat ang tanong ay, namumuhay ka bang ligtas? Dahil matagal nang niligtas ang tao ng Panginoon
Ang tanong lang, nabuhay pa tayo bilang ligtas? Ligtas ng Panginoon, napapahamak pa. Nag-react tayo ng pangit, di paligtas yun. Masamang aking sinasabi, nagpamiyembro tayo ng barkada ng PGS, buod, garap dinamit, di paligtas yun. Tangit ka tayo pati ng sama nilo hanggang ngayon, tagal-tagal na, di pa makapagpakawan, hindi paligtas yun. Nag-react tayo ng pangit na reaksyon sa mga nangyayari, ang init naman, pangit naman. Praising the negative spirit sa mga nangyayari mga kapatid, hindi ligtas yun. Kung bakit ang ating reaksyon, nagwawala, nagagay, masusok lang, di makawala sa ibang espiritu, hindi ligtas yun. Mahal natin kaligtas, ligtas sa krimen, ligtas sa mga tao, ligtas sa ulan, ligtas sa pandemic. Hindi po lamang yung kaligtasan, hindi natin sa Panginoon, kaligtasan ng ating pong kaluluwa. Upang makatapos sa ating mga kay Kristo, nakainom ng kanyang Espiritu, ito nang bumuhay sa ating puso. Natatanda niyo marahil, one day, isang araw, ang Panginoon umpong doon sa balon ni Jacob, sa Samaria. Lumapit ang isang Samaritana, winigit ng tubig, at malamang babae ito, tubig mga kapatid. Siyempre, gamitin tubig, may purpose. Sa liter na tubig na gagamitin. Pero babalik pa rin siya. Bumabalik at babalik pa rin doon. Kahit sa akin ni Father Carlos, ang balon na ito, na ako po'y mapupunta kami sa Samaria, yung well of Jacob, na di umano ginikuan ng ating Panginoon Kristo. Alam nyo, isa sa akin na alala, mga kapatid, nagpalong alala ng Panginoon. Ako, nag-uusap sila ng Samaritana, sabi ng Samaritana, bakit kayo humingi sa akin? Bakit kayo hindi pag-usap sa akin na ako sa Samaritana? Ang alam ko, mga Hudyo hindi pag-usap basta-basta sa mga Samaritana. Alam natin ang background. Sabi ng ating Panginoon, kung alam mo lang kung sino ito humingi sa iyo ng tubig, ikaw na sana ang hihingi sa akin at bibigyan naman sa iyo ang tubig na bibigay buhay at sino mang pumunod ito, di na muli mauubuhaw. Meaning, makukontento. Ang tinutukoy walang iba, at tubig ay walang iba, kundi ang Panginoong sa Kristo. Gusto sabihin, ang ibig ng tubig na ito ay babalik at babalik dito. Meaning, hindi makukontento. Diba? Mauubusan, mawawalan. Ngunit, ang sino mang tumanggap sa tubig ng ating Panginoon, hindi nauubusan. Hindi na mag-anak ng ibang espiritu. Dahil bumungan sa kanyang puso, espiritu ni Yahweh El Shaddai. Espiritu ng kagalakan, espiritu ng kagalakan, espiritu ng kagalakan. Sabi ng Panginoon through St. Paul sa Galatians 5:22-23, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kaamuhan, kainauna, lahat ng huwag Espiritu. Yan ang Espiritu ng pangamba, yan ang Espiritu ng sama ng loob, yan ang Espiritu ng kabigatan, yan ang Espiritu ng kaguluhan, yan ang Espiritu ng paghihinala, kundi mabuting Espiritu na magsisilang, mag-generate, magbubunga sa iyong pagkatao. Kaya pala ang Panginoon nag-remind sa atin sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. All things. Bakit all things? Kasi ang nagbubunga sa iyo, ang nagsisilang sa iyo, ang nag-anak sa iyong kalooban ay mabuting Espiritu na maging sanhi ng iyong natutulong sa iyo para maging matyaga ka. Ang tawag ng Espiritu ng katyagaan. Para maging masipag ka, ang tawag natin ng Espiritu ng kasipagan. Di ka natitigilan. Ang tawag ng Espiritu ng kalaanan ng buhay. Umingiral, naghahari, nagpupunton sa iyong pagkatao. At ang paghuli mga kapatid, ay salamat panghuli na, no? Lumayo na po kayo.
Simpleng aral, simpleng mensahe. Wow, masarap. 2 punto lamang po, mga kapatid. Una, tugunin natin ang kanyang paanyaya. Pangatlo, ang totoong malingkihin. Pangatlo, kapag tayo tumingin na sa kanyang paanyaya, tiyak, ang bukol sa ating puso, mabubuting espiritu. Bakit ganun ang pag-usap? Kasi mabuting espiritu bukol sa iyong damdamin, sa iyong puso. Bakit ka naging masipag umakin? Pumunta ka dito, mainit ang panahon, nagtaga ka. Kasi may espiritong nagtutulak sa iyo, pumunta ng gawa ng Panginoon. May mga espiritong bubukal sa iyo. Kaya lang, sabi nga, mawawala ito kung di mo tulad i-acknowledge ang paanyaya ng Panginoon. Araw-araw, magbabad tayo sa Espiritu ng salita ng Diyos. At ang Espiritu nito ay isang magbubunga sa atin kasi atin ito ng salita ng Diyos. Bakit nga ba sinabi sa Bible, man shall not live on bread alone? Ibang context naman, di po ibang context. Pahiwatig pa rin yun ang ating kailangan ng Panginoon kung tinapay ng buhay. Di ba? Si Kristo ang tinapay ng buhay. Hindi po literal na tinapay, kundi spiritual na tinapay na kailangan natin. Ipukunsyin natin ang ating damdamin, ang ating kaisipan, ang ating pangunawa. Remember, di po lamang yung physical na katawan. Ang physical na katawan ito, mawawala din. But remember, ang ating relasyon sa Diyos ay dapat natin pahalagahan, ingatan. Otherwise, mamamatay po tayo sa spiritual. At salamat ngayon, marami ngayon na po, malakas ang spiritual na katawan, malakas din ang physical na katawan, malakas din ang kanang spiritual na katawan. Asa katawan pa ba kayo? Ano nga ba na-uwitin niya? Nabuhan na kayo. Pakilagay niyo po ang inyong kamay sa pag-ibig. Alam niyo, nasa atin ang Panginoon. God is with us. Though we not see Him, believe. Di mo siya nakikita, believe. Sabi mo siya. Mag-grow ka sa kanyang presensya. Lahat naman tayo dumaan sa mga pangit na mga nagdaan sa ating buhay. Subalit, salamat, pinagaling ka ng ating Panginoon. Ating damdamin, ating paunawa. Pinakita tayo sa totoong katotohanan. Marami sa ating namuhay sa maling katotohanan. Nalisip ng diyaman. Marami sa nagsasabi, nagpapakatotoo lang ako. Pero, hindi sa ating kalahan, deception pala ng devil. Ibang katotohanan pala. Maling katotohanan pala. And there is only one truth. Ang sabi ng ating Panginoon sa John 46, I am the way, the truth, and the life. Kung mo natin ang kanyang panyaya, siya ang ating kauhawan. Sabihin ng awitin ito. Gamitin ko natin prayer and lyrics ng awitin.
sabihin ng Ginoo-awan ka namin, Panginoon. Pagkilala na ikaw ang aming kailangan. Pag-acknowledge sa iyong presensya sa aming buhay. Sa iyong Espiritu, we believe that you are here right now, for you have said that where two or three gather in your name, you are in the midst. Nasa kalagitnaan ka namin. Ilan mga sa kalagitnaan ka namin, Panginoon, mismo sa aming mga sarili na sa amin ikaw, Diyos. Lord, we will see, Lord God, na kamain ang iyong anointing, ang iyong presence, ang iyong gracing. Hindi ko namin ito in-acknowledge. Nagkulang po kami ng pag-acknowledge sa iyo, Panginoon. Lumaki kami, ang aming in-acknowledge sa buhay mundo. Lumaki kami, Panginoon, ang aming buhay sa sarili lamang namin, Panginoon. Kapag may kami na pangangailangan, sarili paraan namin ang aming ginagamit. Nakalimutan namin ang iyong paraan. Salamat po, Diyos. Hinihiko mo kami ngayon, bibili mo ka. Gamitin mo ang mga kamay sa paghihiko mo sa amin. Pakipatong niyo po ang iyong kamay sa inyong ulo. Acknowledge Him. He's with us. Allow Him to use your hands right now. Kaya mo siya gamitin ang iyong kamay na hipuin ka ngayon. Daluyan niyo lang ka ng Espiritu para hipuin ka. The Lord said, where two or three gather my name, He's in the midst. Pwede kong sabihin sa Panginoon, heal me, O Lord. Heal me, O Lord, and I will be healed. Heal me, O Lord. Bigyan mo ng healing ang aking pangunawa. Healing ang aking damdamin. Healing ang aking kaisipan. Healing ang aking panahon. Healing ang aking pagkakaon. Healing sa loob ng aming tahanan. Healing sa buhay
nag-claim at nag-receive o malakpak na malakas sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! I claim, I receive, I claim, I claim, Amen. Itaas po natin ating mga daladalahan na naman salamat ng Panginoon sa Espiritu ay mabuting balita. Panginoon, lumago po ito sa aming buhay. At matutupan, Panginoon, nagmaling ka, magkaroon po ng unity ang bautismo na ang tinanggap sa may ng aming simbahan. Maituro namin, Panginoon, sa bawat binyagan na magbabalik kami araw-araw sa Espiritu ng salita. Lalo po ngayon sa paghanda ng Pentecost Sunday, Panginoon, upang lalo kami magsakawat ng presensya because of the Spirit of the Word of God na dumating sa aming buhay. Pagpalain, Panginoon, ang parokyang ito, pagpalain ang butihing po ng parokyo, pagpalain, Panginoon, ang mga masiwa sa lugar nito, ang pagpapal, Panginoon, ng Pagkalion, ang lahat ng core group ng gawan nito, ang lahat ng masiwa ng gawan nito, pagpapal sa music ministry, pagpapala, Panginoon, sa mga awit o lugar, pagpapala mo sa mga bawat kasapi at amin ang gawa ito. Uuwi kayo, Panginoon, na amin may ibabahagi ang iyong blessing sa pag-blessing sa aming tahanan at mga mahal sa buhay. Sa iyong pupuri, para pagliwanan natin, Nanay Maria, ang aming kakilang prayer partner, samahan kami lagi sa kalangit at pagsama sa isang Diyos. Ang banal ng Diyos, safety, samahan niyo po kami sa palangit, sa magitan ni Kristo, to God be the glory sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all.